Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning dito, dyan pala at good evening rito. Eto guys marami kasing nagsasabi sa akin na kasi ito nung lumabas nakita ko kahapon yata 'no. Marami nagsasabi sa akin na, "Uy, komentuhan mo naman itong ano sa Korte Suprema na inilabas at patungkol sa forthwith na nga yan." Oh. So eto sige komentuhan natin ano, sapagkat meron din ako mga nakitang didilis na nag-content. Aba, aba, aba. Sinasabi malaking tagumpay daw ito. Nakakita lang ng ganito at malaking tagumpay na raw sa mga ano sa kay Inday Sayad tatanga-tanga hindi binasa. Okay guys, ang desisyong ito ay desisyon patungkol dun sa inihain na petition for mandamus nitong si Henerillo ano. I think last year pa ito 'no. Petisyon for mandamus para dito sa Senado na utusan ng Korte Suprema ang Senado na ipatupad yung ano, impeachment trial 'no nung nakaraan, 2025. Ngayon sa desisyong ito ng Korte Suprema, maliwanag ang sinasabi, moot, 'no? Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pang utusan ang ano, ang Senado. Aside from sa dahilan na moot na, sinabi rin ng Korte Suprema na, yun nga independent at, kumbaga co-equal branch nila ang Senado. So, hindi nila ito pwedeng basta utusan. Ngayon, pagdating sa forthwith, sinabi rin nilinaw rin ng Korte Suprema na ito ay nasa discretion ng Senado kung paano nila gagawin, no? Magbabasa kasi kayo at hindi nyo lang kayo basta nagbabasa, mga didilis. Kailangan intindihin ninyo. Kailangan unawain ninyo ang kahulugan, kunin ninyo ang buong konteksto, mga bobo. So sa desisyong ito sinasabing ganun ano, so hindi makikialam ang Korte Suprema kasi nga moot na, at the same time nakapagdesisyon sila, may resolution sila patungkol sa kung paano yung tamang proseso at dapat gawin, may guidelines para sa impeachment process na magsisimula sa Kamara, at pagdating naman dito sa Senado yung forthwith nasa diskresyon ng Senado at hindi sa diskresyon ng Korte Suprema. At maliwanag din, sinabi rito, nasa diskresyon ng Senado kung paano nila gagawin. Kung ito ba agad-agad o magkakaroon ng ilang buwan, kung paano ang preparasyon nila. Pero sinabi rin ng Korte Suprema na hindi rin naman ito pwedeng magtatagal ng napakatagal. O, diba? So ngayon, sa mga bobong didilis at tatanga-tanga, ito ang dapat ninyong ma-realize, no? Ang mga desisyon ng Korte Supremang ito ay hindi umayon sa kay Sayad. Bagamat oo, noong 2025 na-delay niya or talagang sabihin na natin na ano na ang impeachment ay ano, napigil nila. Pero sa ginawa nilang pagpipigil, sa ginawa nilang mga petisyon sa Korte Suprema, imbis na pumabor kay Inday Sayad, lalo pa siyang nalubog. Dahil sa petisyon na yan, lalong napahamak si Inday Sayad sa mga petisyon nilang ito dahil sa desisyong ito ng Korte Suprema. O tulad nito, halimbawa, unahin natin itong desisyon ng Korte Suprema na nagbigay ng guidelines kung paano gawin, paano ang proseso ng impeachment, di ba? Inilatag ng Korte Suprema ang guidelines at ito ang sinunod ng Committee on Justice ng Kongreso. O, ano ngayon ang nangyari? Umiiyak kayo ngayon, mga didilis. Umiiyak kayo, itong mga lawyers ni Inday Sayad, at si Inday Sayad mismo ay umiiyak ngayon at ang daming petisyon, kabi-kabilaan. Nagpetisyon sa Korte Suprema. Nagpetisyon sa RTC. Bakit? Dahil daw nilalabag na. Lumalampas na raw ito sa kanilang anong tawag dito? Sa kanilang kapangyarihan at sa kanilang kung hanggang saan lang sila pwede, no?
na gawin o yung sa proseso nila, okay, sa rules, lumalampas na raw. Ay teka, ang nagbigay ng rules yan, ng guidelines na rules na yan para gawin Korte Suprema at sinunod lamang ng Committee on Justice. Nagkataon sa prosesong yun, ang gusto ng Supreme Court ay due process. At tinupad nga ang due process. Inilatag ang mga ebidensya, kailangan ay form in substance, tapos kinakailangan ng ang probable cause. At ayan na nga, pinaggagawa lahat. At inimbitahan ng maraming beses si Sayad na hindi naman sumipot, di ba? So in short, nahayag, kasi ito wala dati nun di ba? Nung makaperma yung one third, no? One third nga ba? Yung 120 plus sa Kongreso noon, dire-diretso na, umakyat na sana, di ba? Ganun sana ang impeachment. Ngayon hindi. Nilagyan ng proseso ng Supreme Court. O di mas napaganda. O di ba? Naglabasan ng lahat ng ebidensya. Sabi ko nga sa inyo noon half-cook ito. Half-cook bago ito umakyat sa Senado, luto na ng kalahati. Lulutuin lang ng Senado ng lutong-luto. So in short, hindi umayon kay Sayad. Ngayon, ito ang binabanat ng mga didilis, itong desisyon ng Korte Suprema about sa forthwith. Guys, no, mga bobong didilis, itong desisyon na ito ay hindi rin umayon kay Sayad. Bakit? Dahil dito nilinaw mismo ng korte na wala sa kanila ang diskresyon ng pag-interpret ng forthwith, kundi ito ay nasa Senado. Kung gusto nilang madali, kung gusto nilang medyo hinay-hinay, nasa sa kanila yun, basta't hindi sobra sa tagal, di ba? Hindi lalampas doon sa, kumbaga, sabi nila, hindi dapat ito maging matagal. So, pero ang desisyon, ang diskresyon ay nasa Senado. So, in short, bagsak na naman, laglag na naman si Sayad dito. Bakit? Ang sabi ni Senator Tito Soto, once na maiakyat sa kanilang impeachment, forthwith, agad-agad, sila ay magko-convene as the Senate judges at impeachment court. So, sablay kayo, hindi na naman pumabor, no? Walang pinigilan dito ang Supreme Court, mga bobo. Hindi sila nagpigil dito at yung pagkakabasura dahil doon sa petition for mandamus, moot na nga yun Ibig sabihin, irrelevant na, hindi na kailangan. Bakit? Dahil tapos na. At eto na nga, may bago ng impeachment at nasimulan na nga yung impeachment. Kaya ito, baliwala na. Moot. Pero nilinaw ng Supreme Court, ang desisyon ng forthwith kung paano gagawin ay diskresyon at nasa Senado lamang at hindi sila makikialam. In short, nire-respeto ng Supreme Court ang Senado. So ano ngayon? Sapagkat ang gusto ninyong mangyari, makialam ang Supreme Court ay eto. Maliwanag, hindi sila makikialam at ang desisyon kung paano gagawin ang forthwith ay nasa Senado. O, talaga. Kaya huwag kayong tatanga-tanga, mga didilis. Niloloko nyo ang sarili nyo, mga hinayo pa kayo. What the heck? So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Katulad nyo, bobo. At iligay may science, sapagkat ang may science, laging high blood. Bye!